Kumusta kayo dyan, mga magulang ng mga batang ito na nanonood? Praise God! Nandito ulit tayo, nagkita-kita tayo para muling pag-aralan natin ang ating module dito sa All Christian Foundation. Ang module na pag-aaralan natin ngayon ay Module 25. Pero bago lahat dyan, ay sama-sama tayong mananalangin. Lahat tayo na nandyan sa inyong mga tahanan. Samahan po ninyo ako sa maikling panalangin po natin. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Panginoon, sa araw na ito, kami po ay muli pong nagpupugay sa inyong kadakilaan sapagkat kayo ang aming pong Diyos na buhay na siyang nagbigay sa amin ng pag-asa, lalong-lalo na siya nag-i-invite sa amin upang mapakinggan po namin ang online module na ito para mayroon kami pag-aralan, Panginoong Diyos, sa lahat ng panahon ng aming pong buhay. Kaya Lord, loobin mo, bigyan mo kami ng wisdom galing po sa inyo pong karunungan, Panginoon, upang maintindihan po namin ang lahat po ninyong sasabihin sa amin. So this is our prayer through your Son, Jesus Christ, with the power of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Praise God. Okay, nandito ulit tayo at pag-aralan po natin ang nakapaloob po dito sa Module 25 at babasahin po natin ang Salmo chapter 105 hanggang 150. Dito nakapaloob yung mga lessons natin. Kaya mayroon tayong 5 lessons na pag-aaralan. Ang una na pag-aaralan natin ay yung transformation. Pangalawa, yung protection. Pangatlo, salvation. Pangapat, provision. And panlima, joyful. Yan, 5 yan. Kaya hihimay-himayin natin yan, bawat lessons upang maintindihan natin at magkaroon tayo ng pangunawa, magamit natin ito sa pang-araw-araw nating buhay. O kayo, handa na ba kayo dyan, mga bata? So sama-sama tayo at ibabahagi ko sa inyo ang mahalagang mga aral para ang buhay natin sa mundong ito ay magiging kaaya-aya sa ating Panginoong Diyos. Unahin natin yung transformation, pagbabago. Pag sinabi mong pagbabago, yung pagbabago na dati sinusumbatan mo ang mga magulang mo. Pero ngayon natuto ka na, di ba? Dahil doon sa pakikinig mo dito sa online module natin, ay natutunan mo na dapat pala na magiging magalang ka na sa iyong mga magulang. Sa school naman natin, dati hiling mo, nangungupya. Pero dahil sa may pagbabago ka na, yung dati mong ginagawa na pangungupya ay hindi mo na ginagawa kasi nag-aaral ka ng mabuti. Dati hindi ka naman nag-aaral ng mabuti. Pero dahil may pagbabago na, yun, hindi ka na nangungupya. So, dati din palagi kang late. Di ba? Pagpapasok ka ng school, palaging late, hindi ka on time. So, dahil may pagbabago, inaagahan mo na ang gising mo sa bahay para makapasok ka na maaga sa school at hindi ka na magiging late. So, ang transformation ay napaka-importante sa buhay ng isang bata dahil sila ay lumalago, hindi lang sa kanilang stature, kung hindi pati sa kanilang emotional, sa kanilang thinking, sa kanilang puso. Kailangan talaga ma-immerse sila sa salita ng Diyos para patunayan na sa panahon ng kanilang paglakad sa mundong ibabaw ay makikita po ninyo ang pagbabago sa kanila. Ngayon, balik tayo sa Biblia. Ano ang sinasabi doon? The Lord tested Joseph's character, and because of his faithfulness, Pharaoh put him in charge to all his positions. Si Joseph ay anak ni Jacob. Okay? So, si Joseph ay
nasubukan ang kanyang tatag ng kanyang pag-uugali noong siya ay ginawan ng masama ng kanyang mga kapatid. Ano bang ginawa sa kanya ng mga kapatid niya? Di ba, binalak siyang patayin. So, masakit ang ginawa sa kanya ng kanyang mga kapatid. Pero in spite of that, dahil sa pananampalataya na sa Diyos, hindi siya nagbago. Ibig sabihin, hindi nagbago yung ugali niya na matuwid. May takot sa Diyos dahil nga sa transformation at paniniwala niya sa ating Panginoong Diyos. Pangalawa, keep me from lying and give me the privilege of knowing your law. Ano ba ang ibig sabihin nito? Keep me from lying. Kapag ikaw ay may pagbabago na, bata, okay? Tandaan nyo mga magulang, pag ang mga anak ninyo may pagbabago na, ang ibig sabihin niyan ay hindi na sila magsisinungaling. Kaya nga ang sinasabi dito ng Salmo, keep me from lying and give me the privilege of knowing your law. Ibig sabihin niyan, pag ang bata ay alam niya ang utos ng Diyos, may pagbabago na makikita sa batang yan. Ano ba ang utos ng Diyos? Bibigyan ko kayo ng isang example. Halimbawa, sabi ng Diyos sa Ten Commandments, igalang mo ang iyong mga magulang. Pag nabasa ng bata yon, magkakaroon ng reformation sa kanyang isip at yan ay unti-unting magpapabago sa kanyang pag-uugali. Magiging magalang na siya. At hindi lang yun. Kapag naging magalang yung mga anak po ninyo, mga nanay, tatay, hahaba ang kanilang buhay. Yan ang promise. Yan ang gift ng pagsunod sa Diyos. Mayroong tayong regalo sa Diyos palagi kapag tayo ay sumusunod sa mga utos niya. Nandito tayo ngayon sa pangalawang lesson natin. Ano ba yung pangalawang lesson natin? Protection. O, di ba? Ano bang Tagalog ng protection? Pag-iingat. O, dyan sa inyong tahanan, sino bang nag-iingat sa atin? Di ba ang nag-iingat sa atin mga magulang natin, si tatay, si nanay, si kuya, si ate. Sila ang mga tagapag-ingat natin. Paano tayo iniingatan? For example, pag tagulan, binibigyan tayo ng payong, ng kapote. O, dyan nila pinatutunayan na mahal nila tayo, kaya iniingatan nila tayo, mga bata, di ba? Kaya pag may baon tayo, nakapote, o kaya payong gamitin natin pag umuulan para hindi tayo magkasakit. O, naintindihan ba natin yon? Pangalawa, na pag-iingat ng mga magulang natin. Di ba? Pag tayo ay tumatawid sa kalsada, nandyan sila, tayo ay tinatawid nila para hindi tayo madisgrasya. Pagdating natin sa school, sino nag-iingat sa atin? Di ba ang mga security guard? Kapag nakita ka nilang tumatawid din sa kalsada, pupunta sila sa kabila para itawid ka papunta sa school. Pag nasa loob ka na ng classroom, o sa school premises natin, sa loob ng campus natin, o dyan, nandyan si principal, nandyan si teacher, para ingatan nila tayo, para hindi tayo madisgrasya sa loob ng school. Kaya yun ang pag-iingat. Di, kung itong mga magulang natin, mga teacher natin, iniingatan tayo, di mas lalo ang Diyos. Mas lalong ang Diyos ay siyang tagapag-ingat natin. Paano tayo iniingatan ng Diyos? Siyempre, di man natin malalaman, di naman natin naririnig ang boses ng Diyos. Di ba? Hindi katulad ng magulang natin, o dalhin mo itong payong anak. Di ba? Yan ang sinasabi nila. So, dadalhin mo yung payong, narinig mo yung boses ng magulang mo. O ngayon, bata, ang Diyos naman ay nagsasalita sa atin pag binabasa natin ang Biblia. O kaya mahalaga ang Biblia. Kapag nasa tahanan tayo ngayon, nandiyan kayo nanonood, buksan nyo ang Biblia nyo, yan. May pag-iingat ang Diyos dyan. Paano? Basahin mo ang mga commandments ni God. Yung mga utos niya. Doon nakapaloob lahat ang pag-iingat ng Diyos. Katulad halimbawa, sinabi sa Biblia na mahalin mo ang kapwa mo. Mahalin mo ang kaaway mo. O di ba pag-iingat yan? Bakit mo sinabing pag-iingat? Kasi kapag may kaaway ka, di ba malapit ka sa disgrasya? O ano ba ang ibig sabihin pag disgrasya? O di ba masasaktan ka, mapupunta ka sa ospital, o ano ngayon ang mapapala mo sa buhay mo? Wala.
So, kailangan sundin mo ang utos ng Diyos dahil yan ang pag-iingat niya sa ating lahat. So, tingnan natin ngayon ang salita ng Diyos patungkol dito sa proteksyon na ito. Para pag nilayan natin at tingnan natin kung ano ba ang sinasabi ng Diyos din dito. Okay, una, sinasabi dito, God doesn't keep record to our sins if we repent. Hindi nire-record ng Diyos yung mga kasalanan mo para pag nagkasala ka ulit, ay sasabihin, susumbat ng Diyos, oh, yung kasalanan mo, ginawa mo na naman. Hindi ganun ng Diyos. Kapag ikaw ay nagkumpisal, kapag ikaw ay tumalikod sa kasalanan mo, binura na ng Diyos ang mga kasalanan na ito na nagawa mo. So, naintindihan ba natin yon? Pangalawa, children are gift and reward from the Lord. Makikita natin yan sa chapter 127 ng Psalm, verse 3. So, children are gift and reward from the Lord. O kayo mga bata dyan, alam nyo ba na reward kayo, regalo kayo ng Diyos kanino? Sa mga magulang ninyo. Nakita na ninyo? Nakikita mo ba ang magulang mo ngayon, nakatabi mo? Regalo ka ng Diyos sa Kanya. So, ibig sabihin yon, masaya-masaya ang magulang mo dahil ibinigay ng Diyos ang buhay mo para sa pamilya mo. Pangalawa, o pangatlo na, ay if you obey the laws of God, the good legacy of your family will continue forever. O, di ba? So, kung ikaw ay susunod sa utos ng Diyos, ang mga magagandang mga ginawa ng pamilya mo ay tuloy-tuloy, hindi makakalimutan ng tao. O kaya, ito na, bata, ngayon pa man ay ituloy mo na, gawin mo na yung mga magaganda, mahalaga na sinasabi sa iyo ng mga magulang mo, lalo na ang utos ng Diyos, gawin mo na sa buhay mo, sapagkat pag yan ay ginagawa mo sa buhay mo, anong mangyayari sa iyo, sa pamilya mo? Hindi makakalimutan ng tao ang mga ginagawa mong kabutihan sa iyong buhay at ganun din sa kapwa-tao mo. Pangatlo na lesson natin. Ano ba yung pangatlo na lesson natin? Salvation. Ang Tagalog niyan ay kaligtasan. Siguro inisip mo, sino ba magliligtas sa akin? Pero ang nasa isipan mo ay si Batman, si Superman, si Darna! Di ba? Papanood nyo ba yung mga superhero natin? Captain Barbell! Kukunin niya yung barbell niya, tapos tataas niya. Di ba? Yun siguro yung mga tagapagligtas na iniisip ninyo. Pero, alam nyo mga bata, sila ay mga superstitious belief lang. Ibig sabihin nun ay hindi sila totoo. Ang totoo na tagapagligtas natin ay nandyan lang sa tabi mo. Si nanay mo, si tatay mo, si teacher mo. Sila ay nag-iingat sa iyo para ikaw ay maligtas sa kapahamakan. Hindi mas lalo ang Diyos. Di ba? Mas lalo kanyang iingatan, mas lalo kanyang ililigtas. Ano ang sinabi ng Diyos? Sa John chapter 3 verse 16, ang sinasabi doon ay, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but will have everlasting life. Ang liwaliwanag, di ba? Sa pagmamahal ng Diyos sa ating lahat, binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Para ikaw, ako, lahat tayo sa mundong ito, lahat ng tao ay maligtas. So, sino ang ating tagapagligtas na tunay? Ang ating Panginoong Hesus. Paano tayo maliligtas? Tanggapin natin si Jesus sa ating buhay, magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Relationship with our Lord Jesus Christ. O, di ba? O, tingnan naman natin ngayon ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kaligtasan. Ang sinasabi ay una, stop worshiping idols, for they are merely things of silver and gold, for they cannot speak, see, or hear. O, nakita na ninyo? So, walang kaligtasan doon sa mga idols na ito, sa mga
nakikita natin na mga Diyos-Diyosan na ito. Ano ba yung mga Diyos-Diyosan na ito? Minsan, ang Diyos-Diyosan ng tao ay pera. Yan o, yung sinasabi dito, silver and gold. Yan mismo ang sinasamba ng tao. Pero ang mga yan, sabi, ay hindi nakakarinig, hindi nakakakita. Hindi sila ang totoong Diyos. Kaya dapat tayo bilang mga bata, tigilan na natin yung mga bagay na ginagawa natin na mas inilalagay natin, niluluklok natin na higit sa Diyos. Minsan, ang inidulo natin ay yung mga artista. Pag nakakita kayo ng artista, excited na excited kayo. Pero pagpunta nyo ng simbahan, tahimik kayo, nahihiya kayo. O, di ba? Mas lalo kayong sumigaw, sumayaw, pag nasa loob kayo ng simbahan. Sapagkat ang pinupuri nyo sa loob ng simbahan ay ang tunay na Diyos. Nakita na ninyo, mga bata? Kaya ngayon, ito ang dapat nating tandaan. Purihin lamang natin at i-worship natin ang tunay na Diyos. Pangalawa na sinasabi doon, liars will not prosper in the land, for disaster will surely fall on them. Oh, mga bata, nandiyan ang nanay mo sa tabi mo. Sino bang katabi mo dyan ngayon? Si kuya, si ate, si nanay, yan, nakikita ka nila dyan. O, di ba? Pag nakikita ka nila, ano ba nakikita sila sa'yo? Sinungaling ka ba? Hindi ka ba nagsasabi ng totoo sa kanila? Huwag tayo magsinungaling. Sabihin natin ang totoo. Tuwan-tuwa ang Diyos pag nagsasabi tayo ng totoo. Kasi nga, ang Diyos ay katotohanan. Hindi siya sinungaling. Kaya dapat ang mga anak niya, na katulad ninyo, na mga nanonood, lahat ng tao, anak ng Diyos. So dapat, hindi tayo nagsisinungaling. Kasi hate ng Diyos ang pagsisinungaling. O, naintindihan na natin, mga bata. Kaya dapat, huwag tayong sinungaling. Pang-apat, provision, pagtugon. O, mga bata, pag sinabi mong pagtugon, ano bang ibig sabihin ng pagtugon? Siyempre, pag may pangangailangan ka, binibigay sa'yo. Tinutugunan. For example, pag ikaw ay nandyan sa bahay nyo, papasok ka ng school, ano ba ang binibigay sa'yo ng mga magulang mo? Di ba? Lapis, notebook, books, mga libro natin, binibigay yan ng mga magulang natin, binibili nila yan para sa'yo. O, tinutugunan nila. Ano pa? Yung, kwan mo, di ba? Kumakain ka. Sabi nga, huwag kang kakain ng junk foods. Ang kainin mo ay yung masustansya para matugunan din ng pagkain na yan yung kailangan ng katawan mo at magiging malakas ka, hindi ka tutulog-tulog sa school. O, di ba bata? Kaya napaka-importante yan. O, di ba? O, sino ba ang nagpapalaki sa mga halaman, sa mga fruits na kinakain mo? O, di ba? Ang Diyos. O, tinutugunan din ng Diyos na sa pamamagitan ng pagtatanim ay tinutugunan ng Diyos ang pangangailangan natin sa pagkain. O, di ba mga bata? Kaya naintindihan na natin yon. So, ang mga magulang, ang mga teachers natin, tinutugunan nila kung anong pangangailangan natin sa school. O, sa teachers natin sa school, nandyan yung kailangan mo ay, halimbawa, bibili ka ng pagkain mo. O, di ba? So, nandyan ang canteen. So, makakabili ka doon ng mga pagkain na yon. So, tinutugunan din nila ang pangangailangan mo. Ano pa? Tinutugunan ng teacher mo yung pangangailangan mo bilang student, bilang pupils, pamamagitan ng pagtuturo nila sa iyo sa loob ng classroom. Tinutugunan ng teacher yan para mayroon kang mapag-aralan at pagdating mo sa bahay ay sasabihin mo sa mga magulang mo, yes, nanay, tatay, ang dami-dami kong natutunan kay teacher, di ba? O, tinugunan niya kasi yung pangangailangan mo bilang mag-aaral. O, ano bang sinasabi ng Biblia dito? Balikan natin ng Biblia. Ang sinasabi sa chapter 144 ng Psalm, verse 13, sinasabi niya, the Lord will fill our barns with every kind of crop and multiply the flocks of our field. Tingnan ninyo, sino ang tumutugon dito? Ang Diyos. Pinupuno niya ang ating mga kamalig ng lahat
lahat ng klase ng mga tanim na inaani natin papunta sa kamalig na ito. Di ba? At ano? Dinadagdagan niya ang lahat ng ating mga alagang mga animals, mga flocks. Sino nagdadagdag? Ang Diyos. Tayo lang ay tagapag-alaga ng Diyos. Tayo lang ay tagapagtanim ng Diyos. Ang Diyos ang nagpapatubo ng tanim. Hindi tayo ang nagpapatubo niyan. Ang Diyos mismo. Kaya tinutugunan ng Diyos na ang lahat ng hindi magawa ng tao, ang Diyos ang gumagawa bilang pagtugon niya. Itanim mo ang butil, ang Diyos na ang bahala na magpalago sa butil na yan. Alagaan mo ang mga hayop, mga flocks, at ang Diyos ang magpapalaki sa kanila. Ganon ang pagtugon ng Diyos sa atin. Okay? Pangalawa na sinasabi sa provision, the Lord will provide rain for the earth and give food for the wild animals. O tingnan ninyo, sino ang nagbibigay ng pagkain? Ang Diyos. O di ba? Di ba sinabi niya? Tingnan nyo ang mga ibon. Di ba? Hindi sila nagtatrabaho, pero pinapakain sila ng Diyos. O hindi ba nanay? Yang anak mo, may kamay, may paa. Di ba mas lalo dapat di siya mag-alala sa pagkain niya kasi mayroon siyang kamay may paa siya O di ba? Kung ang ibon nga hindi nagtatrabaho kumakain, di ba? Di mas lalo yung tao. So mahalaga tayo sa Diyos, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Tutugunan niya ang lahat ng pangangailangan natin. O naintindihan na natin. So punta na tayo ngayon sa panghuli na ating lessons. Joyful. Kagalakan! O, ngiti-ngiti tayo dyan. Nandito na tayo sa Module 25, di ba? Ang layo na natin. Hopefully na may kagalakan kayo. Hanggang sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang pakikinig ninyo dahil may napupulot kayong masustansyang pagkain galing sa Diyos. Yung pagkain ng banal niyang salita. Hindi lang yon. Ito ay nakaugnay mismo sa values na ito na ating pinag-uusapan. Nandun din sa JMRC, good manners and right conduct. Di ba? So, dapat may kagalakan ang bawat isa sa atin. So, sa loob ng school natin, dapat may kagalakan din. Di ba? Kasi kung wala tayong kagalakan, hindi ka din mag-aaral. Nagtuturo ang teacher mo, usap-usap naman kayo ng classmate mo. Di ba? Hindi kayo nakikinig kasi hindi ka nag-i-enjoy sa klase mo Di ba? O di nakikipag-usap ka lang sa mga classmate mo, nakikipag-chismisan ka lang. Kaya mamaya sisigaw na si teacher. Di ba? Keep quiet. 'Yun ang sasabihin niya. O di ba? So dapat bilang mag-aaral ay may kagalakan ka sa puso na mag-aral. Para yan na magiging inspiration mo para matutunan ka sa klase mo. Kasi kung wala kang galak na mag-aral, sigurado yan, tamad kang mag-aaral, hindi ka napapasok sa school, kasi nga, boring ang ibinibigay sa iyo na pag-aaral. So, dapat mayroon kang galak. Saan anong galak yan? Galing sa puso mo mismo. Naintindihan mo ba? Bata, na nandiyan nakikinig. Okay. So, sa Diyos. O, siyempre, pag sa Diyos, talagang dapat ma-inspire tayo. Pagpunta mo sa school, o pagpunta mo sa simbahan, di ba? Dapat, punong-puno ka ng kagalakan pag nasa simbahan ka. Galak na galak ka. Sumasayaw, kumakanta. O, di ba? Para na-experience mo yung grace ni God, yung pagpapala ng Diyos sa iyo sa loob ng simbahan mismo. O, di ba? Kaya pag may mga answered prayers ka, ganun din yon. Napaka-importante yon. Galak na galak ka dahil natupad yung pinagdasal mo sa Diyos. O, tingnan natin ang Biblia kung ano naman ang sinasabi dito sa joyful. Una, what joyful are those who have God as their helper and hope. So, ibig sabihin yan, galak na galak sila, lahat ng mga tao na mayroong Diyos sa kanilang buhay. O, pag may Diyos ka sa buhay mo, talagang kanyan, patunay yan na may kagalakan sa puso mo. Kahit may problema ka, bata, mga nanay, pag may Diyos ka sa buhay mo, sigurado yan,
mayroon ka pa rin kagalakan. Dahil unang-una, ang nagbibigay ng kagalakan sa iyo ay hindi ang mundo, kung hindi ang Diyos. So, hindi ito base sa pakiramdam, kung hindi base ito sa pagpili mo na magiging masaya ka dahil kapiling mo ang Diyos. Pangalawa, praise God for His mighty works and His unequaled greatness. Sa gitna ng kagalakan mo, purihin mo ang Diyos. Paano mo pupurihin ang Diyos? Mawit ka na masayang awitin. Saan? Dyan sa loob ng school, pwede dyan. Di ba? Sa classroom ninyo, sa bahay, sa simbahan. Pwede mong purihin ang Diyos. Kahit ano man ang ginagawa mo, nagluluto ka man, purihin mo ang Diyos, pwede yan. Huwag kang maiya sapagkat yan ang nagbibigay sa iyo ng kagalakan. O mga bata, narinig din nyo ha? 5 na lessons na pinag-usapan natin ngayon and hopefully and prayerfully ay may natutunan kayo sa aking mga sinabi. Ulitin natin. Transformation, protection, salvation, provision, and the last one is joyful. O mga bata, maraming salamat sa pakikinig ninyo and see you sa susunod na module natin na tatalakayin ko sa online modules natin na ito. Bago tayo maghiwalay, ay samahan mo ninyo ako sa panalangin closing prayer natin. Manalangin tayo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa biyaya mo sa oras na ito. Niloob mo na matapos po namin ang 5 lessons na ito, O God, at niloob mo na yung mga batang ito ay hindi sila magsawa ng pakikinig sa loob po ng 30 minutes. Panginoon, salamat. Maraming salamat. Biyayaan mo sila ng pag-asa, ng pag-ibig, kagalakan sa puso, upang sa ganon ay tuloy-tuloy ang pag-aaral nila ng ipong banal na salita. Kayo na ang bahala, Panginoong Diyos. At akin pong inaasahan ng mga batang ito ay mayroon po matututunan sa lahat ng mga modules po namin gagawin. At muli, binabalik po namin ang lahat ng pasasalamat at pagpupuri sa dakilang pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen and amen. O mga bata, huwag niyong kakalimutan ang mga modules natin. Bye-bye!